Welcome back sa ating episode, panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. Sa video natin ngayon mga kasupir ay nakakulong ng Dalagang Bukid yung kapatid ko mga kasupir at pinsan ko. Kaya pupunta tayo doon kasi tumawag sila. Marami daw yung nakulong nila at kailangan nila yung lambat na mababa para paikutan sa loob. Dahil malawak daw yung sakop ng kanilang lambat, kaya ang isda ay ayaw bumangga, paikot-ikot lang doon sa loob. Kaya ito yung gagamitin natin para paikutan ulit sa loob para makorner sila hanggang sa bumangga sa lambat. Ayan, update tayo mga kasupir kapag nandun na tayo. Sana marami yung huli kasi nakakulong na sila eh. Sa limpusa lang tayo ngayon. Ayan, abang lang. Ayan mga kasupir at hinilala natin yung pangkanay sa gawa ng nasiraan ito. Dahil yan ang kailangan, hinila na lang natin. Papunta na tayo sa spot. Medyo mabagal ito kasi hinila natin yung pangka. At yun mga kasupir at dito na tayo sa spot na kung saan ay nakakulong sila ng Dalagang Bukid. Ayan o. Magabatak na siguro ito kasi matagal kami nakarating dito. Sayang. Batak lang ay. Batak lang. Oh. At yun tingnan natin sa loob kung marami pang isda, pero pag wala na ay magabatak na lang daw. Kasi dinala natin yung mababa na lambat, yun yung gamitin natin sa loob. Kasi marami pa daw doon sa loob, ngunit sabi nila ngayon dumaan na raw sa itaas gawa ng malakas yung agos. Kaya titingnan natin, isurvey natin kung marami pa ay ikutan natin ang lambat na yan o nabababa. Ayan o. At nang bumaba nga ako mga kasupir para tingnan kung marami pang isda sa loob. At nang nasurvey ko na, tiningnan ko ay wala na talaga. Kasi yung lambat kasi na nakakulong ay nakadapa gawa ng malakas yung agos. Kaya nag-decide na lang kami na magabatak na lang. At saka dito na lang namin hugutin kasi baka masira yung isda mga kasupir. Dahil nag-uumpukan. Talagang doon lang sila sa part na yon. Nagatuloy ng maraming huli na lambat. Kaya kapag hinarga natin ito, tapos ay dadalhin pa natin doon sa tabi at doon natin ihugutin, talagang lalambot yung isda at masira. At ito yung spot natin mga kasupir, ay lagi namin itong ninaryahan ng Dalagang Bukid. Itong nasa sa itaas ay nasa 12 to 13 meters po ito, ngunit ang baba nito ay umaabot na ng 24 to 25 meters. Kaya dito, hanggang dito lang ako mga kasupir makakasisid. Yung mga kapatid ko lang at mga pinsan ko ang magsisid doon sa ngunit ng pagsisid ko kanina ay hindi ako nakapag-video gawa ng napasukan ng tubig yung camera natin. Kaya umakyat na lang ako sa bangka at inayos ko muna yung cam natin. At pagkatapos natin na inayos yung cam natin ay agad din akong lumusong ulit sa tubig. At ito, pagkababa ko ay nakita ko si Sanjo na pang-ahon na. At yun, yung sa itaas natin na nagabatak ay si Piljo, si Paring Dodoy at saka si JJ. At yung dito naman sa ilalim ay si SB Lloyd at saka si Joey at ako. Bali tatlo kami kasi yung iba namin kasama ay doon sa kabila nagabatak rin. At dito na lang namin ito hugutin mga kasupir, gawa ng baka masira yung isda kapag nandun pa natin dinala sa tabi.
At yun, at sisisid muli si Isbiloid para kukunin yung sabit. At sumunod ako dito lang sa gitna mga kasupir. Hindi ako nakapag diretso sa ilalim gawa ng palalim na ito. At kasi yung GoPro natin ay pinapasukan ng tubig kapag nasa ilalim na. Kaya hanggang dito lang tayo mag video para safe yung cam natin. At syempre dahil malalim, hindi ko rin kaya itong sisirin. At yun mga kasupir, at ito na yung area na sinasabi ko na nasa 24 to 25 meters. Malalim po ito mga kasupir, kaya siya lang ang pinasisid ko. Yung sa kabila naman na bangka ay yung kapatid kong si Ronron at saka si Joey. Malalim din yun mga kasupir, gaya din ito. Kaya kailangan maingat yung pagsisid. Huwag masyadong magbitiw ng puwersa para hindi mawala ng hangin. Kailangan dahan-dahan lang. Kasi pagdating dito sa ilalim mga kasupir ay talagang matigas yan kapag nakasabit, lalo na kung maagos. Kaya hindi mo maiwasan ito na bumitiw ng kaunting puwersa. Dahil hindi mo man makuha yung sabit. Kaya pag kuha mo ng sabit ay aangat ka na kaagad para maiwasan na natin na makulaps or maslide. Kasi kapag tumagal ka pa, lalo na't nakabitiw ka na ng lakas, ay mahirap yan. Kasi dyan nagsisimula yung unti-unti na nauubos yung hangin. At yun mga kasupir, at kaya nga pala na dumapa at dumaan yung isda sa itaas gawa ng maagos. At dito pala naguumpukan yung isda at buhay pa. Siyempre habang buhay yung isda at kahit na tuloy na sila or nahuli sa lambat, ay yung pirsa niyan na tinutulak niya yung lambat, kaya dumadapa at dagdagan pa ng agos. Yun ang dahilan kaya hindi nakabangon yung lambat, hindi nakatayo. Maagos at dagdagan pa ng isda, tinutulak niya kaya dumadapa. At yun, sumisid ulit si Isbiloid para kukunin yung sabit. Ayan o, halos hindi na natin makita. Buti na lang talagang napakalinaw ng tubig ngayon. Pero kung ito'y malabo, hindi na natin ito makita yung mga bato. Okay lang sana kung sa buhangin lalapat yung lambat, may posibilidad na walang sabit. Kaya buwis buhay talaga ito yung pagsisid ng mga mangingisda mga kasupir. Hindi ito basta-basta dahil napakalalim ng area na ito. Kaya sa mga gaya kong mangingisda ay ingat kayo palagi at huwag kalimutan na mag-pray muna bago sumisid. Humingi muna ng presensya sa ating Panginoon nang sa ganun ay mailigtas tayo sa kapamakan dito sa karagatan. At yun, at paaw na mga kasupir. Grabe talaga yung pigil hininga ng mga sumisisid ng malalim mga kasupir. Kaya sa mga kapwa ko mangingisda ay laging mag-ingat, at dapat kapag ganito kalalim yung sisirin natin ay may kasama, or in case na magkaroon man ng pagkataon na hindi na inaasahan ay mayroong tutulong. At ito mga kasupir, at naguhugot tayo. Bali 4 na sila sa itaas. Good size na itong mga dalagang bukid. Nasa 8 piraso yung 1 kilo nito. Nasa 200 din ang kilo nito mga kasupir kung walang pahuli halos. Ngunit kung maraming pahuli ay nasa 160 to 180 lang ito yung bigay namin sa nangunguha sa amin ng isda. Masarap ito mga kasupir sa pinangat or kaya prito, lalong lalo na yung sweet and sour. Talagang napakasarap. At yun, ito yung dahilan kanina mga kasupir na hindi na natin naabutan yung ibang isda sa loob gawa ng naguumpukan sila sa area na ito. Dahil buhay pa, hinahatak nila yung lambat at saka yung agos,
Kaya yun ang dahilan na dumapa at yung ibang isda ay dumaan sa itaas kaya wala na tayong inabutan. Imbis na mag-ariya pa kami sa loob ay hindi na lang natuloy gawa ng dumaan na yung isda sa itaas dahil sa isda na humatak sabayan pa ng agos. Ayan tingnan mo mga kasupir, ang daming huli. Kaya isa yan sa mga dahilan na yung lambat ay talagang dapa or natumba dahil sa puwersa nila lahat sabay-sabay, dagdagan pa ng agos. Kaya ito, nagbatak na lang kami dahil wala na yung isda sa loob. Pero ayos lang, blessing pa rin tayo ngayong araw. May panggasolina na, may ulam na, at mayroon pa tayong pambiling bigas, at siyempre may allowance din tayo ngayong araw. Maraming salamat sa biyaya na pinagkaloob sa atin sa araw na ito. Kahit papano ay solve na yung araw natin ngayon. Ang ganda talaga ng spot na ito, lalong-lalo na kung maraming jellyfish at saka yung agos ay maganda, yung hatak, ang daloy. Kaya naglalabasan ito ang isda na ito, lumilitaw sila at makikita natin na parang agos sila kapag kumakain sa itaas. Ngunit kung hindi naman nagpaitaas ay sinisilip namin. Yun lang kasi yung pinakamabisa ang gawin, na sisilipin na lang kapag hindi lumalabas yung kawan ng dalanggang bukid sa itaas. Ay yun lang yung idea namin bago namin ikutan ng lambat.
At yun mga kasupir, at dito yung part na maraming huli yung lambat natin. Ayan o, namuti siya, parang namumulaklak lang. Kaya yung ginawa ng isa kong kasama ay dito lang siya sa ilalim naghuhugot, kasi puno na ng tao dun sa itaas, mahirap gumalaw. Kaya dito na lang siya daw maghugot. At dito nga mga kasupir, naghinto kami sa pagbatak gawa ng walang sumisid dahil malalim ito mga kasupir. Dahil pumunta yung kapatid ko doon sa kabila, kasi salubong kami sa pagbatak ng lambat na ito. Dahil sa part doon sa kabila ay malalim rin, kaya lumipat siya doon. At yung ginawa ng mga kasama ko ay habang naghihintay ay dito lang sila naghuhugot sa ilalim, gawa ng hindi namin mahatak yung lambat pa itaas dahil nakasabit ito. Kaya maghihintay lang kami mga kasupir na makalapit sila dito, kasi iisang lambat lang ito yung hinihila namin. Bali nandun lang sila nagsimula sa kabila, at dito naman kami sa kabila, pero magsalubong ito sa pagbatak, kaya darating din sila dito. Kaya maghintay-hintay lang tayo mga kasupir. At yun mga kasupir, at pupunta tayo sa kabilang bangka para doon tayo magtulong ng pagbatak, kasi dito naka-steady lang yan dahil nakatali yan sa isang bangka na nakapundo doon sa may unahan. Kaya pupunta tayo doon para doon naman tayo tutulong. At yun mga kasupir, at nakarating na tayo dito sa isang bangka. Ito yung bangka ni Ronron, at yung nasa itaas ay si Dave, yung naghahila ng pamato, at saka si Bunso naman yung naghahila dyan sa gitna, at yung sa may pataw naman ay si Justin, yung kapatid ni Dave. At yun mayroon ng huli nasa unahan, nakahugot na sila mga kasupir, siguro mga nasa 30 kilos na. At yung taga-kuha natin ng sabit ay tatlo sila rito, si Isbiloid at saka si Ronron at saka si Joey. At yung tumutulong sa paghila ng bangka, yung sa huli ay si Kuya GC, at saka dito sa unahan yan si Paring Dudoy. Isang lambat lang ito mga kasupir, papunta rin doon sa bangka na isa, yung sa unang hinila namin na lambat. Iniwanan lang yun gawa ng ito dito yung inuna, kasi malalim na part ito. At yun mga kasupir, at dito na nga tayo,
Bali lahat ng sabit mga kasupir ay nakuha na. So yung lambat na ito ay nasa itaas na. Kabilaan ng paghatak nito ng lambat mga kasupir. Hugot sa kabila at hugot sa kabila ng isda. Grabe talaga. Halatang makapal yung isda na ito mga kasupir. Isipin mo, wala itong ikot sa loob. Ngunit marami pa rin yung huli yung lambat. Dahil sa dami siguro ng isda. Kaya ito, kahit malawak yung ikot ng lambat ay nagtuloy pa rin sila. Marami pa rin huli yung lambat natin. Marami palang manok dito mga kasupir sa laot. Pambihira talaga ang ingay ng mga manok na ito. Sige, tama na mo, Kem. Tama na, Kem. Amo mo na, Kem. Magudis naman isdan. Ah, dyan ano biyan na eh? Ha? Ganon? Grabe eh. Kapanyar lang kami ah. Napari, yuti nyo lang po dyan, kumatil tayo. Bastos ka naman.
at tapos na tayong mga bata. Bakit ako sa taas gawa ng napasukan ng tubig itong casing natin. Ayan o. Medyo nakapasok ng konti yung tubig. Kaya hindi natin napatapos sa maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers at sa patuloy niyong panonood sa aking video. At yan o, patapos na. So pauwi na kami mamaya. At yan, at ako'y magpapaalam na mga kasuper. God bless you all and see you next video. Bye bye.